Hi guys, so wala pala tayong wifi. Kaya ang gagawin natin ay Hey Bonix, what are you doing? Nag-eat ice cream ka. Ano ba, Radi? Mga basura ko naman, sige kang kababa ko. saan ko lalagay? Plastic tayo dyan na ano, oh. Hindi pinapractice yung ganyan. Bili ka dyan. Tubig. Salinan mo nga itong tubig. So, Naisunod lang sana ng sino bahasa kasama mo? ang nangyayari sa akin. Mga kayo doon. Noong sa loob ng buong susama ng kapwa ni Rera. Nanay, ako mo pala si Rera. Second year college student sa Asal University dito sa Tagbundona. Nag-board ako mula din sa school. Kasi taga-Cavite talaga ako. At hassle pag uuwian araw-araw. Hindi naman ako susi sa pagkain. Kaya street food is life. Lalo na tuwing gabi. Paborito ko pa naman yung isaw at saka quick-quick. Pero may tindero ng quick-quick malapit sa boarding house namin. Na iba talaga. Iba siya, hindi lamang sa itsura. Kundi sa pakiramdam kapag nandyan siya. Pamilyar kasi ang mukha niya. Parang nakita ko na siya dati. Unang linggo ko pa lamang nun sa boarding house. Pero gabi-gabi akong nakakarinig ng mga ingay na parang sa kariton na tinutulak. Dahil dun, nagigising ako kaagad. Mabilis lang kasi akong nagigising kahit sa mahinang ingay lang. First time akong nakita si Manong noong pauwi ako sa eskwelahan. Hindi siya tipikal na masayahing Manong dahil makikita mo na pilit ang kanyang ngiti. So ayun, lumapit ako sa kanya. Nakita ko rin na mayroon nang bumibili. Kaya lumapit na ako para bumili. Sasabi ko sa kanya, magkano po sa 10. Padaanin mo si Pero Bonbon. umiti lamang siya. Padaanin mo si Bonbon. Dana, dali. Niligyan niya ako ng mga 4 na piraso. Wala siyang salita. At wala rin sos ang nilagay niya sa quick-quick ko. Pagtingin ko sa tray, parang sobrang orange ang kulay nito. At napansin kong parang may mga ugat-ugat dito. Kinain ko pa rin. Gutom talaga ako ng mga panahon yun. Pero after mga 10 minutes, sumakit ang tiyan ko sobra. Literal na parang may bumaliktad sa loob. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Talagang sobrang napakasakit ang tiyan ko. Pero nang nakarating na ako sa boarding house, nagsuka ako. Pagkakaiba talaga ang nasuka ko. Meron akong nasukang quick-quick. At meron din akong nasukang parte ng katawan ng tao. Palagay ko talaga sa quick-quick yun na kinain ko kanina. Kapit-kapit ka pa pala dyan. Kinabukasan ay kinausap ko yung landlady. Sabi ko sa kanya, Ma'am, kilala niyo ba yung tindero ng quick-quick sa may kanto? Sabi sa akin, Misma? di ba tangkat? Ayun lang yung simula. Ito ang pasukan. May isa akong boardmate, si Justin. Meron siyang sinabi sa akin na kakaiba talaga. na yung pinto ang init. Nakita mo ba yung tindero? Sa totoo lang, may mali doon talaga. Nakita ko yung kamay niya minsan Kyle mo. nung bumibili ako ng quick-quick. Mahaba yung kuko niya, parang hindi normal. Tapos tahimik lang siya at laging nakatingin sa'yo. At dito pa, isang gabi, tumalang ko sa may iskinita. At nakita ko yung tindero. Kumakain siya na animoy parang hayop. Talagang napatigil ako mga gabing yun. Pero nang tumingin siya sa akin, Padala-dala ka ng mga ganyan. gutom at baliw.
Tumayo talaga ang mga balahibo ko nang sinabi yun ni Justin. Makalipas ang ilang araw, Ako na magawak. nagkagulo sa boarding house. Ulitin mo nga. Kasi yung isa naming colleague, may isa pa akong boardmate, si Justin. Meron siyang lumang budi. Ito pala yung ate Hili ko. Akin, Tulog mo eh, walang bangon-bangon. hindi naman ako choosy sa pagkain. Kaya straight food is life. Lalo na tuwing gabi. Sitting pretty ka pa rin. Paborito ko pa naman yung isaw at saka quick-quick. Pero may tindero ng quick-quick malapit sa boarding house namin na iba talaga. Iba siya, hindi lamang sa itsura, kundi sa pakiramdam kapag nandyan siya. Pamilyar kasi ang mukha niya. Parang nakita ko na siya dati. Unang linggo ko pa lamang nun sa boarding house. Pero gabi-gabi akong nakakarinig ng mga ingay na parang sa kariton na tinutulak. Dahil dun, nagigising ako kaagad. Mabilis lang kasi akong nagigising kahit sa mahinang ingay lang. First time akong nakita si Manong noong pauwi ako sa eskwelahan. Hindi siya tipikal na masayahing Manong dahil makikita mo na pilit ang kanyang ngiti. So ayun, lumapit ako sa kanya. Nakita ko rin na mayroon ng bumibili. Kaya lumapit ako para bumili. Sabi ko sa kanya, magkano po sa 10? Pero ngumiti lamang siya. Niligyan niya ako ng mga 4 na peraso. Wala siyang salita at wala rin sauce ang nilagay niya sa quick-quick ko. Pagtingin ko sa tray, parang sobrang orange ang kulay nito. At napansin kong parang may mga ugat-ugat ito. Kinain ko pa rin. Gutom talaga ako ng mga panahon yun. Pero after mga 10 minutes, sumakit ang tiyan ko sobra. Literal na parang may bumaliktad sa loob. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Talagang sobrang napakasakit ang tiyan ko. Pero nang nakarating na ako sa boarding house, nagsuka ako. At kakaiba talaga ang nasuka ko. Meron akong nasukang quick-quick. At meron din akong nasukang parte ng katawan ng tao. Palagay ko talaga sa quick-quick yun na kinain ko kanina. Kinabukasan ay kinuusap ko yung landlady. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, kilala niyo ba yung tindero ng quick-quick sa may kanto?" Sagot niya sa akin, "Yung matangkad? Ngayon lang yan nagsimula nitong pasukan. May isa pa akong boardmate, si Justin. Meron siyang sinabi sa akin na kakaiba talaga. Nakita mo ba yung tindero? Sa totoo lang, may mali doon talaga. Nakita ko yung kamay niya minsan nung bumibili ako ng quick-quick. Mahaba yung kuko niya, parang hindi normal. Tapos tahimik lang siya at laging nakatingin sa'yo. At ito pa, isang gabi, dumaan ako sa may iskinita at nakita ko yung tindero. Kumakain siya na animoy parang hayop. Talagang napatigil ako ng mga gabing yun. Pero nang tumingin siya sa akin, para siyang gutom at baliw. Tumayo talaga ang mga balahibo ko nang sinabi yun ni Justin. Makalipas ang ilang araw, nagkagulo sa boarding house. Kasi yung isa naming ka-boardmate na si Lara ay bigla na lamang hindi umuwi. Sabi ng ka-roommate niya na bibili lamang daw siya ng quick-quick. Pero simula nun, hindi na siya nakauwi. Siyempre, nag-report kami sa barangay. Pero walang nakita. Mga 2 araw matapos mawala si Lara, mga bandang 11 PM, bigla na lamang may kumatok sa gate ng boarding house. "Iha, may bago kang buto. Gusto mo tingnan?" Nagulat ako dahil boses yun ng tindero. At nagtataka rin ako dahil sa gate siya kumakatok. Pero nandoon siya sa likod ng boarding house. Tinignan ko ito sa bintana at doon ko siya nakita. Tumalon siya sa bakod at kitang-kita ko ang itsura niya.
Hindi na siya tao. Tuyo-tuyo ang balat nito. At itim na itim ang kanyang mata. Pero bigla na lamang itong nawala. Literal na. Susumalipot na lamang ito sa harapan ko. Dahil doon ay agad kong sinarado ang bintana. At bumalik ako sa kwarto dahil sobra talagang takot ang nararamdaman ko noon. Pero naririnig ko pa rin ang mga ingay galing sa labas ng bahay. Mayroong ingay ng kariton at mayroon ring mga kaluskos na galing sa labas. At isa pa, naririnig ko ang boses niya. Tikman mo na. Talagang hindi ako makagalaw ng mga panahon yun. Nang ilang sandali pa, ay may narinig ako na kumakatok sa pintuan. Hindi ko alam kung sino dahil hindi naman ito nagsasalita. Kaya tinignan ko na lang. Nagulat talaga ako. Pero isa lang palang yung masamang panaginip. Pero yun ang akala ko. Dahil nakita ko ang pintuan ng kwarto ay bahagyang nakabukas. At pumunta rin ako sa likod ng boarding house. Nakita ko roon ang nagkalat na quick-quick. At isa pa, nandoon din yung kariton niya. Pero ito talaga, kahit na lumipat na ako ng boarding house, ay naririnig ko pa rin ang boses niya. At pakiramdam ko talaga na nandito lamang siya. Nakamasid lamang siya sa akin. Isang hapon nga nung bawi ako galing sa school, nakita ko yung nagbibenta pa rin ng quick-quick. Pero di ko sure kung yung tindero na yun, kasi hindi na talaga ako lumalapit. Pero nung tinanong ko ito mabuti, hindi na nga ito yung tindero. Pero halos parehas lang sila ng ngiti. Kayo mga katakot, nakikilala niyo ba ang lalaking ito? Ginagawa ko dito ha. Gago kasi, ginagago ko. Prito ka. Wala kasi. Comment down below kung sino ang Siyempre, ito yung pinadala ko dito sa aking mga putas kasi nililiya yata yung pinsan ko. Ito na ba yung pinsan mo? Nasa tamang edad na ba yan? Oo, yung pinasa nasa 30 na. Medyo matanda na para magkano pero sige naman. Oo! Ensan! Garine! Oy! Uy! Hoy! Lolo! Ay, bibili ito pa ni Lolo. Magandang araw po. Lolo, nakalili ko kami ni Dominic para bisitahin mo yung buntis ng pinsan. Uy, nasa taasi, pero utoy, ba't ang hindi ako ba utoy? Ay, oo, may lahi din kasi huwag akong patangin nyo. Kaso lang, yun nga, kailangan namin lumipat sa Maynila kasi nandun yung iba namin mga kaibigan. Pero teka lang, itong apo ko kasi ito, nung bata to, masyadong mahaba yung buhok nito, maabot sa paabot na yun. Wow! Yung nakal po ko, Lolo. Yan, alam mo, mainit, gano'n. Nasasas yung ano, sakitin niya na lang. Sige. Sige, Dominic, anong pangalan na itong pinsan mo, Dominic? ano yan si Will, si Jeneline. Ay, naku, wala dito eh. Wala ko sa kakapin. Wala naman ako sa yung apo ninyo eh. Opo. Nasaan ba yun? Baka may binili lang saglit sa tindahan, pero hintayin nyo na lang dito. Ay, ito pala ko yung yung pamangkin ko, ayan. Ay, wait lang. Kanino pong anak yung mga to? Doon yun sa pinsan nito ni Dominic, doon sa pinsan nito. Oo. Siyempre Kuya Pin, masipag. Ito si Roberta, ito yung nakabulig. Ito si Roberto.